Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. Programa sa kahanginan nga magpadangat sa mga importanteng balita o impormasyon. Responsabling komentaryo, opinyon o diskusyon sa mga isyu sa panahon. Serbisyo publiko dalit sa katawhang biliranon. Pag-usapan natin with June Del Rosario. Pag-usapan natin with June Del Rosario. Matag Martes o Huwebes sa alas 5:30 hangtod sa alas 6 sa gabi sa Radyo Natin FM. Okay, maayong hapon kanatong tanan, kaninyong tanan diya sa probinsya sa Biliran ug sa tanang lugar nga maabot ni nga atong Sibya. Welcome sa atong laing episode sa atong programang Pag-usapan po natin with June Del Rosario nga inyong kanunay mabatian din sa Radyo Natin FM every Tuesday and Thursday alas 5:30 ngadto sa alas 6 sa hapon. Ang akong mga pagpangumusta sa atong mga amiga, atong mga paryente diha sa probinsya sa Biliran, labi na diha sa Almeria ug sa Kawayan. Ang atong mga followers lukad pa kani adto 2007 pataas, no? Pagsugod gid nako diha sa public service diha sa atong probinsya sa Biliran, labi na diha sa Naval ang mga GDRians. Wa gid nay paglubad ang mga GDRians, ang mga members sa JDR Mission Partners Incorporated. Muna sila gitawag mga GDRians, ako mga supporters nga wagid na sila'y paglubad ang ilang pagigugma, ang ilang pagsunod, pagsuporta. But only lately nga wala na ta nagkita-kita, mga ayo kong pasaylo sa inyo nga kay super busy ang inyong supremo. Perting busy sa inyong supremo, Brother JDR. As a matter of fact, as we speak, karon mo palanggi akong pag-abot diri sa atong hotel diri sa Quezon City. Gihangap ako. Gihangap ako kay nagdali-dali ko kay gikan tas opisina nato sa National Maritime Polytechnic ang akong extension office diri sa Makati. Naman tay extension office diri sa Makati. Natay training center diri. At the same time, opisina na ako as Executive Director diri sa Makati, diri Jupiter. So from Makati, dito naghapon ta natay mga ipirmahan, natay meeting na to atong mga staff diri. At the same time, mga preparasyon sa among big event karong umaabot nga Thursday and Friday diri sa Manila. So nagdali-dali kung balik diri sa hotel kay lagi nakahinomdom ko nga na radio program. Medyo dili maayo ang panahon diri sa Manila karon. Ulan, kusog ang hangin, but of course di nato ma-feel kay di man ko sulod sa hotel. Pero sa gawas kusog. So I also understand na nag-monitor ta diha sa ato na ako'y kaliabot nga bagyo, tropical storm, upong batoy tawag ana once mo sulod sa atong Philippine Area of Responsibility. Yung tinatahak ng bagyong upong is northeastern Mindanao. But of course, kanang northeastern Mindanao, mahagit gid ana ang Eastern Visayas kay dool-dool naman ta diha. So atong abisuhan ang atong mga kaigsunan nga mga dam, no? Definitely ang atong mga local government units updated man na sila sa forecast sa Pag-asa, so they can make the necessary announcement and preparation. Anyway, as I've said, mga ayokong dispensa sa mga GDRians at mga followers at mga supporters niya kay lagi
dugay na ta nga wala nakapahigayon sa atong monthly fellowship kay parte na akong bisiha kay lagi tining mga buwan na karon budget season. So almost every 2 weeks di atas Manila to face our legislature, our congressmen, our senators sa mga committees in order to explain, to defend our budget for the next fiscal year 2026. So, and this week mga kaigsunan, mas misamot gikog kabisi kay we are the country, we are celebrating the 26th Maritime Week celebration. So, Maritime Week karong simanahuna. So, ang mga activities sa mga maritime organizations, that includes, of course, the government sector, the private sector. Daghang kay activities naka-line up starting atong kagahapon, Sunday, hangtod kini sa Sunday usab sa September 28, because that is considered the 30th Seafarers Day, National Seafarers Day. Kanang September, last Sunday of the month as declared by the government. So, nagagay activity unya ang National Maritime Polytechnic, ang among contribution to the National Maritime Week celebration is the hosting of the Maritime Research, Education and Training Summit, MRET Summit. So, this is a big event. Ari pahigayon sa Manila Hotel ang nag-organize niini ang NMP. We will be gathering maritime industry leaders, experts, policy makers, of course, ang atong mga Filipino seafarers, ang atong mga maritime students and other stakeholders, both from the government and private sector. So ato silang i-gather. Ang expected nato ng mga participants into this summit is more or less 200, including sa atong mga maritime journalists. So this is a platform of discussion and collaboration amongst maritime stakeholders aron na mapag-usapan yung mga issues and challenges that the industry is facing today and in the future. Ultimately, maplanuhan gayud sa gobyerno and the entire maritime industry for us to sustain our global standing, being the number one supplier of seafarers in the world. Kabalo mo ang Pilipinas, kita mo yung number one supplier of seafarers or seaman sa tibuok kalibutan. Sa tibuok kalibutan, ang mga seafarers maabot og mga 1.9 million, 549,000 or more ana mga Pilipino. Nasa 25 to 30% sa mga seafarers sa tibuok kalibutan para Pilipino. Kita'y number one sa ratings o sa officers, number one yun ang mga Pilipino. So mo na nga, daghang mga issues and challenges that the industry is facing, the seafaring profession is facing, especially sa bag-ong balaod karon nga i-implement sa gobyerno ang Magna Carta of the Filipino Seafarers. Daghang mga issues and concerns. So that is why it's good that there is this platform that a national conversation can be done. So mo na i-organize sa National Maritime Polytechnic kay NMP mo may nag-inusarang Maritime Training Center, at the same time Maritime Training Research Center owned by the government, nag-inusara. That is why we are in the forefront of this activity. So muna busy kayo dire as sila no dia
Thursday, Friday, and then Sunday, napatay activity, napay search sa outstanding maritime students of the Philippines wherein usa ang NMP sa mga industry partners. You have to be there to deliver a message of support. And then comes Monday, naanapod tayo appearance ngadto sa Congress, House of Representatives for the organizational meeting sa Committee on Overseas Welfare Affairs, wherein of course NMP is being invited, being the only government training center for our seafarers. And then the following day, September 30, Martes, plenary budget hearing na po sa Department of Migrant Workers, appeal ang budget sa NMP dito na sa plenary sa House of Representatives. So that is the last appearance namo sa House of Representatives. And then pagka October 6, mag-committee budget hearing na po sa Senado. Hastilan. But anyway, kaparte man ni sa atong trabaho gis gobyerno, no, di man ni nato mabalibaran o malikayan because mo man ni atong trabaho nga ni atas gobyerno, gibayaran tas mga tao para pagserbisyo, so antos ta, no, mo man ni atong trabaho, public service man ni mga kaigsunan. So muna nga perting bisiha, wa na kita nakabalik sa atong monthly fellowship mga GDRians. But good news di ay sa atong mga GDRians, sa mga members sa JDR Workers Association. Kining JDR Workers Association, mo ni ang workers arm sa mga GDRians. Registered ni siya, accredited nga Workers Association sa Department of Labor and Employment. So bisag wa natas Department of Labor, ning kamot gihapon ta nga mahimot ang tulay para makatabang ta sa atong mga katawhan diha. Ginagmay lang gyud, no, para sa atong mga members diha. Dili man niingon pagkompetensya sa mga politiko diha kay wa naman tay plano sa politika diha. Ang ako nga busy kay ko sa NMP because we are embarking our modernization and expansion plan sa NMP. We're trying to modernize NMP kay sa kadugay nga panahon ang NMP sa tinuod lang napabayaan. No? Napabayaan. Napag-iwanan ang panahon. Pag-abot na ko sa NMP, way tubig, way suga, guba ang mga daan, guba ang mga buildings, outdated ang mga simulators. No? Perting bisura. Hinay-hinay sa 2 years tas NMP atong napabutang ang tubig, atong napabutang ang ATM sa land bank, atong na-improve ang dalan. Karon atong mag-NMP bag-o na ang dalan, grabe na pagsulod nimo sa administration building. And then atong bag-o ang mga equipments, mga simulators. Bago ang atong full mission bridge simulator, updated na ang atong engine room simulator, tana tayo bagong liquid cargo handling simulator para sa atong mga tanker courses. Bago na ang atong GMDSS para sa radio operators. And then by next year, early next year, tanan natong mga PPEs, tanan natong mga coverall, puro na bago because we want our trainees to enjoy 1:1 ratio. Di na sila magsalitan ng mga PPEs kay dali maguba, baho pa. So atong gusto nga bawat trainee tag-usa ka naka-assign nga coverall, immersion suit, tag-usa ka fireman's apparel, dili na magpuli-puli para hygienic, limpyo. So that's our goal, no? Grabe ato mga paningkamot. Of course, I cannot do this without the support sa akong Secretary Hans Kakdak. And of course, ang atong mga partners nga mitabang sa ato nga makakuha tag pundo. And then this year datay gihimong school building, training building, upat na ka rooms
25 million. Atong gipaayo ang atong gymnasium para for recreation sa mga bata, basketball sila, volleyball, mag-tennis, kung may mga events, that's another 25 million. So, ang atong dahan, ako ito gipa-improve. And mga school building, ato gipang repair ang mga small buildings para magamit. So, actually, but of course, that is not enough, no? For so long that we have been almost forgotten. 2 years pa lang ko sa NMP. That's why gusto ko nga mag-focus lang sa NMP because gusto tayo nga by 2028, before I step down as Executive Director, kay Kuter Mangko ni President BBM as a presidential appointee. Pagbaba ni BBM, baba po ko. So gusto nato by 2028, modernize completely ang NMP. Manindot na yun ang nawong sa NMP. So, muna ito mga paningkamot. Muna nga, di lang siya ko pag-apil-apil sa politika di as biliran. Although daghan kaayong sigig PM siya ako, sigig text. Gusto nila padaganon kung congressman diha. Kaya lagi, last term naman si Congressman Jerry Boy Espina. Pero ako sila kiingnan, di lang sa give ko kay naapa ko'y commitment sa NMP. Di lang modernization sa NMP Tacloban ang akong focus. Napagita expansion plan. We will be establishing an NMP in Tansa, Cavite. Naman tayo Yuta, Dres Cavite, 2 hectares. Then mag-open po tag NMP sa Davao City. So, aron ang NMP, mahimo ng Luzon, Visayas, Mindanao. Kay layo biyang Tacloban. Ang mga taga Manila, sa Manila pag-training, layo man kayo, mahal mang pamasahe sa airplane. Ang mga taga Mindanao. So, we have to establish NMP in Cavite for NCR and the balance of Luzon. And we have to establish NMP in Davao City for our seafarers in Mindanao. So, dako kaya nga puluhaton, no? Imutag mga feasibility study, proposal for funding, and then patay bill nga atong ipa-file to strengthen NMP as an institution. So, pero din akong bisihan. So, ako'y panahon sa politika sa tinuod lang. Anyway, dili man necessary nga elected ta para makaserbisyo ta. Wherever God placed you, whether you are elected or appointed, for as long as you are true and committed to your mission, to your function, that is public service. You're making a meaning or a purpose, a sense of meaning and purpose and legacy. And we are contributing to national development. So, naglipong na gani ko ani akong ulo nga dera ko sa NMP, how much more ma-accomplish man ta. Diba? Pero actually, it's a good one. Kanang Congress, it's a good position, no, for representation, for advocacy, and of course for policy making, because ang primary trabaho sa congressman is policy making. Of course, representation, of course in budget, resource generation. But anyway, as I've said, wala siya akong priority, no? Focus to sa NMP. So anyway, sa atong mga members sa JDR Workers Association, good news kay tuloy-tuloy na ang inyong tupad, ang inyong emergency employment. So congratulations sa mga officers and members sa JDR Workers Association. Hopefully, tuloy-tuloy ng mga programa sa gobyerno nga makuha para sa mga tao, sa atong mga members, aron makatabang ta ginagmay, no? This is not to compete sa atong mga politiko diha, ginagmay raman ang ato lang ang makatabang diha punta ba. And to keep also the organization alive and active kay naman ay accreditation, naman ay registration sa DOLE. So congratulations. Kung gusto po magpa-member sa JDR Workers Association, pakikimamat lang mo sa mga opisyal, no, diya sa itong organization.
And by the way, kung naman yung mga gusto ipaabot sa ako, i-text lang ko ninyo sa 059-57829 o dili ba? I-add ko ninyo sa Facebook, Victor A. Del Rosario, or i-message ko ninyo sa Facebook. O sara na akong account, naka-mark, naka-blue check na siya, meaning verified. That's our only account. Ako pa rin kamutan nga matubag ang inyong mga messages. Bisa kung sa taka-busy. Last week, tulo ko kaadlaw ay tuog kay abot ang akong secretary, si Secretary Kasdak sa Tacloban. So kita may sa mga host dito. Kita imita po sa airport, kita may asikaso, bisita po just NMP twice during that day. Ano po siya tiugnan. So, aperting ka po ya, but it was worth because yung suporta siyempre sa tuaw sa NMP na agayod, nalipay siya nakakita sa mga developments sa NMP. In fact, he said that he will report it to the President. Kaya ang NMP is a legacy project of the former First Lady, Imelda Marcos, ang nanay sa atong Presidente, President Bongbong Marcos. So, as a matter of fact, plano na itong invite si President next year, kay natay inauguration sa atong nakuha nga almost 250 million para maghimot tag bagong duha ka dormitory. Kaya nga itong mga dormitory diya sa NMP karon, kuan na, guba na. Naguba na. Kay dugay naman ang mga dormitories diya, 30 years old, 40 years old. Pag abot na ako, nadismaya ko kay guba-guba. So, muna nga, naningkamot naghimot tag mga plano, atong gikumbinsi ang DBM nga paghimutag bagong dorm aron komportable ang atong mga seafarers mo na natagaan tag 250 million for next year. Duha na ka dorm himuon, ang usa sa ratings 109 million, ang usa sa officers mga 90 million, and then magtukod po tag training pool, dugangan ka nato atong training pool, usa pa ka training pool 32 million. And other infrastructure, mga 250 million. So we hope to invite the President by next year for a groundbreaking para makita niya ang progress and development sa NMP kay that is very close to his heart kay legacy project na sa iyang mother, just like San Juanico Bridge. Mo bitaw ang NMP na butang diha sa San Juanico dool kay because of the former First Lady, Imelda Marcos. Supposedly, NMP is supposed to be in Zambales. But because of the First Lady, nabutang ang NMP diha sa tungod dool sa San Juanico. 1975 na abli ang San Juanico, 1978 na abli ang NMP. So, muna atong mga kalihukan, no? But anyway, usa ta magtapos, kining ato storytelling manang ni sa kong kinabuhi, no? Wa pa man tay mga sponsors sa atong radio program tungod sa akong kabisi. Wa pa gyud ko naka-focus og pangitag sponsor. So, finance pa din atong radio program. Mare, padalhin ako billing, murag mag 1 month taban siguro ko sa akong kabisi. Wa na ko nakapangitag sponsor. So, mo ni nga storytelling lang sa akong kinabuhi. Sa akong mga activities karon. But anyway, as I've said, kung namoy mga concern, may tungod sa OFWs, pwede niyong ipadangat sa ako. Ako pa rin kamutan nga matabangad mo, pinagi sa Department of Migrant Workers. So, unsa pa diha nga mga concern. Daghang nag-message sa ako, may tungod sa mga issues sa flood control project, mga substandard nga project. Relax lang sa amo kay giuna pa karon diri sa kauluhan, no? Busy pa kayo ang atong gobyerno, labi na ang Independent Commission on Infrastructure. In fact, today, nakabati ko sa balita nga may mga senador na nga gikasuhan sa NBI o indirect bribery and malversation of public funds. And there are those already that are ordered by AMLA o MLC for the freezing of their assets because of these cases involving flood control projects. So,
Di lang man diri sa Bulacan or sa NCR, this is all over the country. So, huwat-huwat lang ta. No? In fact, daghang pinangutan na siya ako sa kuno pagpadalag mga reklamo sa mga substandard projects sa ICI. Huwat lang sa amo kay busy pa ng ICI na napay mag-iuna sila diri sa Bulacan. But definitely, we will get the email address kung naanay designated email address ang ICI so that kung na may mga reklamo sa mga substandard project, labi na mga ghost project, public works, labi na mga flood control, pwede na ninyong ipadangat sa ICI. Kaya muna yung mandato sa Independent Commission on Infrastructure nga gitukod ni President BBM to get to the bottom of all these issues para maundang na ning sobrang korupsyon. Mga kaigsunan, kinahanglan na agyoy mapriso, na agyoy makasuhat, na ay managot, kinahanglan ma-restitute ang ilahang mga assets, meaning makuha sa gobyerno. Kaya nakakagalit. Kita, mga ordinaryong mga Pilipino, government workers, tagbayad, tagbuhis, niya sila, basta-basta lang kawato ng atong mga buhis, mga kaigsunan, and endangering the lives of the Filipino people. Labi na karon, sigig bagyo, sigig ulan, o niya, way klaro ng mga public works. No, unsa man na, delikado kayo ang publiko. Muni nga, kinahanglan yun na ay mapriso, makulong, kinahanglan na ay mapanagot, na ay makasuhan. So, one of these days, pag nakuha na ito ng email address sa ICI, I will give it to anyone who is asking para if you want to send your complaint, you can do it. No? Kaya muna ay katuyuan sa atong presidente. Sakto nang ingon ni bagong speaker Buji di nga kung wa kay gitago, i-publicize mo yung salin mo, yung assets mo. Kung pwede pa nga, mag-execute ka ng bank waiver kung wala kang tinatago talaga. Diba? So it's a good start, no? Kung kay gitago, you publicize your salin, makita sa mga tao kung sa mga properties nimo. Diya, magsugod ang investigation sa publiko. Kaya di ba yun matago? Bisag mura na yung magibutang sa imong salin, makabalo magid ang mga tao kung kinsay tinuod nga beneficial owner ana nga mga property. Bisan pa nagnay mga dami owner sa papel, kabalo man ang tao kaysa gitag-iya. So makita diha sa masugdan sa investigasyon. Kamo pod mag-amping mo, ay gid mo paggamit, no? May uban magpagamit as contractor, as authorized representative, bisag dili sila mo tinuod nga tag-iya nagpagamit, makasuhan mo ana. Nahimong dami owner, makasuhan mo ana. Moabot gyapon ng panahon nga makasuhan mo. No, naagi day of reckoning, as I've said, no? Na day of reckoning. Maabot ang panahon nga maabtan jud mo sa kamot sa balaod. Muna kita bahalag pobre ta, naglisod ta. Ako gahapon nakatawa akong staff kaya nga akong traveling bag guba, gisi. Wala ko kapalit og traveling bag. Akong cellphone guba, pero sige lang gyapon. Inani man no, dagan man tag ubang priorities. Wa man sa mga loko, mga nindot nga mga butang. Importante tuloy-tuloy ta. Di lagi ta mga awat aron natay peace of mind. Kay maabot ang panahon, pawion gyud na tanan sa Ginoo. Unya, karawod kayo, wa tay laing puhunan ng atong mga maayong reputasyon o pangalan. Magunsa man ang kadato di mo nya gikas kinawat. Diba? Wa kay peace of mind. Anytime, pwede kang makasuhan, madakpan. Pareha ni karon no, isa may nagtuo ni ini. Ako, nalungkot ako, so to say, because I have friends. Karon lang, naigi kasuhan ng NBI o indirect bribery and malversation of public funds. Amiga na nako, dating congresswoman. So ako nagtuo nga, masangkot siya ni ining mga issue. Kaya ano man, Kristiyano man, sige man og post og Bible verse. Sige, post og Bible verse kada adlaw niya. O niya, with this allegation, with these charges, parang nagulat ako. Diba? So, muna, no? So, but anyway,
Wala naman tayo ikong oras siguro maregsunan sa ato radio program. Pagpasensyahan nyo na talagang medyo disoriented ako ngayon sa sobrang daming iniisip at ginagawa. But I promise, no, in the coming episode, akong paringkamutan nga ma-improve pa ning atong radio program to be more interactive. Kung di na ako mabisi, I can maglibot ko diya sa biliran, I can interview people, I can improve our presentation. Total, my last stream. I have to get a production team to help me. Nga di lang ako mo mag-radio, but maybe natin mag-focus later on. Anyway, this is part of repetition. Mas improve pa na programa sa kanin na pag-usapan. Pagkamatay kong oras, mareksuna, kayong salamat sa dayon nga pagpamati hangtod sa Huwebes sa susamang takda o istasyon. Daghang salamat kina inyong amigo, ang inyong higala sa kahanginan nga si June Del Rosario. God bless Naval, God bless the province of Biliran. Programa sa kahanginan nga magpadangat sa mga importanteng balita o impormasyon. Responsableng komentaryo, opinyon o diskusyon sa mga isyu sa panahon. Serbisyo publiko dalit sa katawhang biliranon. Pag-usapan natin with June Del Rosario. Pag-usapan natin with June Del Rosario. Matag Martes o Huwebes sa alas 5:30 hangtod sa alas 6 sa gabi sa Radyo Natin FM.